Mga kababayan, ating pong pag-usapan kung ano na po ba ang status o magiging sitwasyon ng BSKE na gaganapin po sa November 2, 2026. Tama po ang inyong narinig, no? BSKE November 2, 2026. Yan po yung sinasabi ng batas. Kaya naman siyempre, yan po yung pinaghahandaan pa nung naipatupad na yung RA 12232 na yan ng siyempre mandato ng gobyerno, mandato ng COMELEC. At alam niyo po, biglang umugong yung mga balibalita na biglang itong BSKE ay hindi daw matutuloy sa November 2 sa kadahilanan. No? Ito yung mga dahilan nila, no? Na nagkaroon kasi ng crisis, no? Yung energy emergency at yung crisis na gawa ng digmaan ng USA at Iran kasi tumaas po yung langis nagkaroon ng crisis at diyan po humugot itong si Senator Amy Marcos na mabigat na dahilan yan para hindi ituloy ang BSKE o i-postpone kasi meron nga pong crisis. At hindi lang yun, sinabi din ni Senator Amy Marcos na bakit daw yung BSKE ay November 2, 2026. Nakakatawa na lang po yung ganong komento Samantalang sila po ang nagpatupad ng batas na yan. Sila po ang gumawa ng batas na yan na November 2 tapos kine-question niya ngayon araw daw yun ng mga patay. No? Ang araw po ng mga patay ay November 1. November 2 ay All Souls Day. No? Ganun pa man sila nagpatupad yan pero bakit nila kine-question? So parang yung kanilang ginawang batas ay hindi sila sigurado at hindi nila pinag-aralan. Ang sa kanila lang ay basta lang ma-postpone. Hindi po ba? Para na lang kasi nilang ginagawang engot ang mga taong bayan o yung mga gustong-gusto na pong bumoto. Ganun pa man itong mga nakalipas na mga buwan talagang naging alanganin na naman na matutuloy itong BSKE dahil nga meron po daw silang mabigat na dahilan yung crisis nga. Pero ito tingnan nyo mga kababayan nagkaroon na po ng kasunduan ang US at Iran para sa yung kanilang mga peace, no, yung kapayapaan, tigil putukan, o peace agreement at alam natin na pinirmahan na ito ni USA President Donald Trump para sa matigil na yung digmaan. So ibig sabihin wala nang gera at mawawala na po yung crisis na yan bagamat hindi naman agad mararamdaman yung epekto pero hindi na po yan direktang makaka-apekto sa schedule ng BSKE sa November 2. Unang-una, meron pong budget na nakalaan dyan, allocated na yan, na isabatas na po yung budget na yan at sinabi nga na yung pondo na nakalaan para sa BSKE ay hindi po pwedeng ilipat sa iba, nagagamitin sa iba project. No? Yun po ay magiging unconstitutional. So kung tutusin, bakit pa kailangang i-postpone ang BSKE November 2, 2026 kung hindi din naman pala pwedeng gawin or yung boundary alignment, di ba? Walang sense. Ang sinasabi kasi nila nga crisis. Kita nyo naman, no? Tigil putukan na ang USA at Iran. So, ngayon ay June, no? June 20, meron pa po tayong 3 buwan. Bago dumating yung araw ng BSKE ay tiyak naman na humupa na yan. At nag-subside na. At yung presyo siyempre ay unti-unti na pong bumababa yung presyo ng langis. At nakikita nyo naman sa kung nagpapagasolina kayo, no? Bumaba na po unti-unti na pong bumababa. At sa loob ng 3 buwan mula ngayon, June 20, ay maasa tayo na yan ay bababa pa. Sa kabilang banda naman po mga kababayan, yung isinulong ni Senator Amy Marcos yung SB number 2067 nga, no? Yun yung SB number, yung panukala para i-postpone ay parang na deadball na hindi ito nabuhay. 'Di ba? Hindi nabuhay. Meron ba nangyaring update dito sa SB 2067, 'di ba? Wala para sa akin, para sa naririnig natin ay hindi na ito magiging batas.
Unang-una, kulang na sa panahon sila. Meron bang naging first reading, second reading, o third reading? Di po ba ay wala? So, ibig sabihin yung panukala na yan ay unti-unti na po yan nalulusaw. At kahit ipurso pa nila yan, wala naman na po kasing dahilan para ituloy pa yan dahil yung crisis nga ay nag-subside na. Di ba? So, wala namang ibang talagang masusunod kundi yung batas RA 12232. Wala na pong dahilan. Wala na silang paghuhugutan. Di po ba? At bago na po ang Senate President natin na Senator Gatchalian na hindi po siya pabor na i-postpone ng BSKE. So, doon pa lang, malaking bagay na po yun na siyempre Senate President ka, no? May mga kanya-kanyang panig yan. Pero, siyempre, mas matimbang na itutuloy yan talaga. Dapat lang naman talagang matuloy. Uulitin ko, wala na pong nabigat na dahilan para yung batas na yan ay amendahan na naman. No? Wala pong dahilan. So, palatandaan, no, tuloy-tuloy po yan. Tingnan ninyo yung filing of Certificate of Candidacy, COC, ay sa September 28, 2026 na to October 5, 2026. So, ilang buwan na lang. Diba? Nagre-ready na nga yung lahat ng mga barangay officials para sa BSK na yan. So, ayan po ang ating update, no? Barangay SK election sa November 2, 2026. Ano? Wala pong ibang schedule yan. So, paki-share ang ating video at kung bago ka lang dito, paki-subscribe ng ating channel at pindutin ang notification bell para palagi kang update sa ating pong mga videos in the future. So, maraming salamat. God bless.